Ito si Trisha May Raimundo mula sa BMC News. Hatid namin ngayon sa inyo ang mga balitang kapanapanabik. Patuloy lamang na tumutok sa programang ito. Inilabas na ng Disney ang inaabangang trailer para sa live-action adaptation ng Snow White. Ang pelikulang ito na muling binibigyang buhay ang klasikong animated na pelikula mula 1937 ay nagbibigay ng makabagong bersyon ng paboritong kwento. Sa direksyon ni Mark Webb, tampok sa pelikula si Rachel Zegler bilang si Snow White at si Gal Gadot naman bilang si Evil Queen. Ipinapakita ng trailer ang kahangahangang mga biswal at binibigyang diin din ng pelikula ang pagtutok sa mga tema ng empowerment at self-discovery. Nakatakdang ipalabas ang Snow White sa mga sinehan sa 2025 na nangangakong magbibigay ng bagong karanasan para sa mga bagong manonood at matagal ng tagahanga ng orihinal na pelikula. Sa pinakabagong balita sa entertainment, kinumpirma ng pandaigdigang superstar na si Adele ang kanyang engagement sa sports agent na si Rich Paul. Higit na ikinatuwa naman ito ng mga tagahanga ni Adele sapagkat isa ito sa mga pinakamahalagang hakbang sa relasyon ng magkasintahan. Si Adele, nakilala sa kanyang makapangyarihang boses at mga tanyag na kanta, ay nasa isang relasyon kay Paul ng higit 2 taon. Pinananatiling pribado ng dalawa ang kanilang relasyon, kaya't lalong naging makabuluhan ang pampublikong kumpirmasyong ito. Sa ngayon ay sabik na hinihintay ng mga tagahanga ang karagdagang detalye tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Patuloy na subaybayan ang mga updates sa kwentong ito. Isang patok na atraksyon sa Ocean City na tinatawag na Gillian's Wonderland Pier ang tuluyang nagsara. Ang amusement park na kilala sa pagbibigay saya, lalo na sa mga pamilya, ay nahaharap sa mga problemang pinansyal at pag-unti ng bilang ng mga bisita sa mga nakaraang taon. Sa kabila ng mga pagsisikap na buhayin muli ang pier, kinumpirma ang desisyon na isara ito na ikinalungkot naman ng maraming residente at turista. Ang park ay umani ng samot-saring papuri para sa pagiging nostalgic nito. Ang nasabing lugar din ay nagbigay ng maraming di malilimutang mga kaganapan at pagtitipon. Sa kabila nito, umaasa ang mga lokal na residente ng lugar na mabubuksang muli ito bilang isang mahalagang yaman ng komunidad na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan. Naglaan ng malaking pondo sa kahabaan ng Jersey Shore ang mga negosyo upang tugunan ang lumalaking issue ng mga pekeng ID. Nahaharap ang mga establishmento sa dumaraming hamon dulot ng pekeng pagkakakilanlan na nagpapahirap sa mga proseso ng pagpapatunay ng edad ng mga residente. Ito ay maaaring pagmulan ng pagkakasangkot sa mga legal na parusa. Bilang tugon, ang mga lokal na negosyo ay namumuhunan ng libo-libo sa mga makabagong teknolohiya upang matukoy ang mga pekeng ID. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pinahusay na ID scanner at pagsasanay para sa mga kawani. Ito naman ay lubos na napabuti sa katumpakan ng pagpapatunay ng edad. Ang inisyatibong ito ay naglalayong palakasin ang seguridad at matiyak ang pagsunod sa mga pamantayang legal na nagbibigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga parokyano at mga kawani. Inanunsyo ng Department of Health o DOH ang nakababahalang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa buong bansang Pilipinas. Ang leptospirosis ay isang impeksyong bakteryal na madalas na nauugnay sa kontaminadong tubig. Ang pagdami ng mga kaso ay kasunod ng kamakailang malalakas na pag-ulan at pagbaha.
Binibigyang diin din ng DOH ang kahalagahan ng maagang diagnosis at paggamot upang maiwasan ang malalang komplikasyon. Nananawagan ang mga opisyal ng kalusugan para sa mas mataas na kamalayan ng publiko at mga hakbang upang maiwasan ang paglapit sa mga posibleng kontaminadong pinagmulan ng tubig. Bilang tugon, pinag-iigting ng mga lokal na kagawaran ng kalusugan ang kanilang pagsisikap na turuan ang mga komunidad tungkol sa mga estratehiya sa pag-iwas at pagpapabuti ng akses sa serbisyong medikal para sa mga apektado. Patuloy na isinasagawa ang masusing pagbabantay at mga inisyatiba sa pag-iwas upang tugunan ang pagdami ng mga kaso at protektahan ang kalusugan ng publiko. Inanunsyo ng Meralco ang pagtaas ng power rates para sa Agosto. Ang adjustment na ito ay magpapataas ng residential bills na mayroong average na 0.66 per kilowatt hour. Ang pagtataas ng rate ay dulot ng mga mataas na generation charges at pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa Meralco, ang pagtaas ng halaga ng kuryente mula sa kanilang mga supplier at ang hindi kanais-nais na kondisyon sa merkado ang pangunahing dahilan ng kanilang desisyon. Sa kabila ng pagtaas, patuloy na ipinatutupad ng Meralco ang mga hakbang upang mabawasan ang operational cost at mapabuti ang kahusayan ng kanilang serbisyo. Pinapayuhan ng kumpanya ang mga customers na bantayan ang kanilang konsumo ng kuryente at tuklasin ang mga energy saving options upang mabawasan ang epekto ng mas mataas na rate. Bilang tugon sa paglaganap ng African Swine Fever or ASF, pinagbubuti ng Negros Occidental ang pagsisikap sa pagsubaybay sa pagpasok ng mga baboy at produktong baboy sa lalawigan. Nahaharap ang lalawigan sa malalaking hamon dahil naaapektuhan ng ASF ang mga lokal na babuyan. Ito ay nagbabanta sa kalusugan ng mga hayop at sa mga supply ng karneng baboy. Sa ngayon ay nagpapatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na mga hakbang sa pagsubaybay sa mga pagpasok ng nasabing produkto upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kasama rito ang masusing inspeksyon at pinataas na pagbabantay upang maprotektahan ang lokal na industriya ng baboy. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang paglaganap ng ASF at protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ang mga pinaigting na hakbang na ito ay nagpapakita ng positibong resulta sa pagkontrol ng pagkalat ng ASF. Asahang patuloy na susuriin at iaangkop ng pamahalaang panlalawigan ang mga estratehiyang ito upang matiyak ang bisa ng mga interbensyon. Nagdadalamhati ang industriya ng libangan sa pagpanaw ni Rachel Lillis sa edad na 55. Siya ay isang kilalang voice actress ng Pokemon franchise. Sinimulan ni Lillis ang kanyang karera sa voice acting noong unang bahagi ng 1990s, kung saan siya ay nagtagumpay na makipagsapalaran sa isang kompetitibong larangan gamit ang determinasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho. Nakilala siya ng husto dahil sa kanyang mga papel bilang Misty at Jessie sa tanyag na Pokemon series, kung saan siya ay minahal ng maraming tagahanga. Sa kabuuan ng kanyang karera, nag-ambag si Lillis sa iba't ibang proyekto. Nag-iwan din siya ng matinding marka sa mundo ng animasyon. Ang kanyang natatanging boses at mga hindi malilimutang karakter ay nagbigay sa kanya ng espesyal na lugar sa maraming puso ng mga panatiko. Ang mga pagpupugay mula sa mga tagahanga at kasamahan ay sumasalamin sa kanyang malaking impluwensya at sa kawalan na iniwan ng kanyang pagpanaw. Habang buhay na maaalala ng industriya si Lillis dahil sa kanyang kahangahangang talento at dedikasyon.
Noong Hulyo, nakamit ng Department of Agriculture or DA ang 51.8% na antas ng pagkumpleto para sa mga target na Farm to Market Road or FMR projects. Sa simula ay naharap sa mga pagkaantala ang implementasyon dahil sa mga hamon sa logistic at limitadong budget. Gayunpaman, ang pinahusay na koordinasyon at pinadaling proseso ay tumulong sa pagpapabilis ng progreso. Ang mga pangunahing tagumpay ay kinabibilangan ng pagkumpleto ng ilang pangunahing proyektong infrastruktura na inaasahang magpapahusay sa produktibidad ng agrikultura at konektibidad sa kanayunan. Nananatiling nakatuon ang DA sa pagtamo ng 100% na antas ng pagkumpleto sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap na tugunan ang mga natitirang issue at tiyakin ang napapanahong paghahatid ng proyekto. Ang pag-usbong na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng departamento sa pagsuporta sa pag-unlad ng kanayunan at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Sa isang kapansin-pansin na pagpapakita ng pandaigdigang pagkakaibigan, isinagawa ng Italian Air Force ang isang kahanga-hangang flyover sa Center City ng Philadelphia noong Agosto 12, 2024. Ang orihinal na plano ay ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng alyansa ng US at Italy. Ngunit ang kaganapan ay naantala dahil sa hindi tiyak na kondisyon ng panahon. Sa kabila ng mga hamong ito, nagpapatuloy ang flyover na nagpapakita ng 3 Italian jets na nagbigay ng kamanghamanghang pagtatanghal na katumpakan at liksi. Ang pagsasama ng mga eroplano at makulay na mga usok ay nagbigay ng ligaya sa mga manonood. Ang kaganapan ay hindi lamang nagdiwang ng isang makasaysayang pakikipagsosyo, kundi pati na rin ng papel ng Philadelphia bilang isang pandaigdigang sentro ng kultura. Pinuri ng mga lokal na opisyal ang Italian Air Force para sa kanilang kamanghamanghang kontribusyon na pinagtibay ang pagtuloy ng pagkakaibigan sa pagitan ng US at Italy. Inihayag ng Philippine National Police o PNP at ng Armed Forces of the Philippines or AFP na ang mga pulis at sundalo ay hindi na kinakailangang sumailalim sa drug at psychological tests kapag nag-a-apply ng lisensya para sa baril. Ang exemption na ito ay naglalayong pabilisin ang proseso para sa mga tauhan ng law enforcement at militar na sumasailalim na sa regular na pagsusuri bilang bahagi ng kanilang serbisyo. Nilinaw ng PNP na ang exemption na ito ay para mabawasan ang pag-uulit ng proseso, lalo na at ang mga profesional na ito ay sumailalim na sa mahigpit na monitoring. Sa kabila nito, ang mga kritiko ay nangangamba na ang exemption na ito ay maaaring magdulot ng mga alalahanin tungkol sa pagsigurado ng responsableng pagmamay-ari ng baril sa mga itinalagang magpanatili ng kaligtasan ng publiko. Tiniyak naman ng PNP sa publiko na ang mahigpit na mga pamantayan ay mananatiling ipapatupad upang maiwasan ang maling paggamit. Ang pagbabagong patakaran na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na balansihin ang pangangailangan ng pambansang seguridad habang pinapanatili ang tiwala ng publiko. Binibigyang diin din ng PNP na ang desisyon ay ginawa matapos ang masusing pagsasaalang-alang at naaayon sa mas malawak na layunin ng pagpapahusay ng kahusayan sa operasyon ng mga puwersa ng seguridad ng bansa. Ang mga karagdagang pag-unlad at tugon ng publiko sa bagong patakaran na ito ay patuloy na susubaybayan ng mabuti. Sa Mandaue City, nasunog ang isang delivery truck na may kargang maraming parsela na nagresulta sa malaking pinsala.
Nangyari ang insidente sa isang pangunahing kalsada na nagdulot ng matinding trapiko habang ang mga emergency responders ay nagmamadaling rumesponde sa lugar. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog na umano'y nagsimula malapit sa makina ng truck. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang driver ng walang tinamong pinsala, ngunit karamihan sa mga parsela ay nasunog. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga lokal na negosyo na umaasa sa mga napapanahong paghahatid. Hinimok naman ng lokal na mga bombero ang mga driver na regular na inspeksyonin ang kanilang mga sasakyan upang maiwasan ang ganitong mga aksidente. Ang mga customer na naghihintay naman ng mga parsela mula sa apektadong delivery service ay pinapayuhang makipag-ugnayan sa kumpanya para sa karagdagang impormasyon. Ang karagdagang detalye ay maibibigay naman habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang kilalang Filipina actress na si Gabby Garcia ay nakatakdang gumanap bilang isang Filipina nurse sa nalalapit na pelikulang historikal na Death March. Ang pelikula ay nakatuon sa mga nakakatakot na karanasan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Bataan Death March sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pinamumunuan ng isang kilalang direktor, layunin ng pelikula na bigyang diin ang tapang at tibay ng loob ng mga sumailalim sa madilim na kabanatang ito ng kasaysayan. Ang paglahok ni Garcia ay nagpapatunay ng kanyang lumalawak na kakayahan bilang aktres na tumatanggap ng papel na sumasalamin sa lakas at sakripisyo ng mga Filipina noong panahon ng digmaan. Inaasahan na magbibigay ito ng malalim na epekto sa mga manonood na nag-aalok ng isang makahulugang paalala ng mga trahedya ng digmaan at ang matatag na espiritu ng mga humarap dito. Sabik na ang mga tagahanga at kritiko na makita ang pagganap ni Garcia sa makabuluhan at historikal na papel na ito, na magdaragdag sa kanyang kahangahangang talaan ng mga tagumpay sa pag-arte. Inaasahan na ang Death March ay magiging matagumpay hindi lamang sa mga kritiko kundi pati na rin sa komersyal na mag-aambag sa patuloy na usapan tungkol sa kahalagahan ng pag-alala at pagbibigay pugay sa mga makasaysayang pangyayari. Ang manunulat na si J.K. Rowling at ang tech billionaire na si Elon Musk ay nahaharap sa seryosong mga paratang ng cyberbullying. Si Iman Khalif, isang boksingerong profesional, ay nagsampa ng legal na reklamo laban sa dalawang kilalang personalidad na inaakusuhan sila ng online harassment. Ayon kay Khalif, nagsimula ang panggugulo matapos ang kanilang mga online na interaksyon ni Rowling at Musk. Sinabi ni Khalif na ang mga interaksyong ito ay humantong sa tuloy-tuloy na pang-aabuso online na nagdulot umano ng malaking emotional distress sa kanya. Umabot na sa kritikal na punto ang sitwasyon nang magpasya si Khalif na magsampa ng kaso. Ayon sa kanyang reklamo na kamakailan lamang naihain, inangkin ni Khalif na ang mapang-abusong kilos ni Rowling at Musk ay lumabag sa kanyang mga karapatan at nakaapekto sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang legal na hakbang na ito ay nakakuha ng malawak na atensyon mula sa media na binibigyang diin ang isyu ng cyberbullying at ang epekto nito sa mga individual anuman ang kanilang katayuan sa publiko. Ang desisyon ni Khalif na ituloy ang kasong ito ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalala tungkol sa online harassment at ang pangangailangan para sa pananagutan. Kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso at inaasahan ang karagdagang legal na hakbang. Samantala, parehong hindi pa naglalabas ng pampublikong pahayag sina Rowling at Musk ukol sa mga paratang. Ang Converge ICT Solutions Incorporation
ay nagtala ng 24% na pagtaas sa netong kita para sa unang kalahati ng taon. Ito ay itinuturing na resulta ng pagdami ng mga bagong subscribers. Ang kumpanya na isa sa mga nangunguna sa merkado ng fiber internet sa Pilipinas ay nakakita ng pagtaas ng kita sa 4.5 billion pesos mula sa 3.6 billion pesos sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagdagdag ang Converge ng mahigit 180,000 na bagong residential subscribers na nagdala ng kabuoang bilang ng kanilang mga kliyente sa mahigit na 1.9 milyon. Ang paglago na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsusumikap ng kumpanya na palawakin ang kanilang network sa buong bansa na nagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo ng internet sa mga lugar na kulang pa sa serbisyo. Ang tagumpay ng kumpanya ay higit pang pinatatag ng mga estratehikong pamumuhunan sa infrastruktura at teknolohiya na tinitiyak na matutugunan nila ang lumalaking pangangailangan para sa high-speed internet. Sa patuloy na pag-asa sa digital na koneksyon, ang Converge ICT ay nasa magandang posisyon upang ipagpatuloy ang kanilang pataas na landas sa kompetitibong industriya ng telekomunikasyon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority or PSA ang makabuluhang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga building materials para sa Hulyo 2024. Ang pagtaas na ito ay sumasalamin sa mas malawak na mga trend sa sektor ng konstruksyon at may implikasyon para sa parehong residential at komersyal na proyekto. Sa nakaraang mga buwan, nakaranas ang merkado ng mga materyales sa pagbuo ng panahon ng medyo matatag na mga presyo. Gayunpaman, habang ang ekonomiya ay bumabalik mula sa pandemya, ang mga pagkaabala sa supply chain at tumataas na demand ay nagsimulang makaapekto sa mga gastos. Noong Hulyo, tumalon ang presyo ng index para sa mga building materials na hinihila ng makabuluhang pagtaas sa mga pangunahing kategorya tulad ng semento, bakal at electrical wiring. Ang pagbilis na ito ay maiuugnay sa patuloy na mga issue sa supply chain at tumataas na gastos sa produksyon. Sa kabila ng mga hamon, ang industriya ay nagtatrabaho upang ma-stabilize ang mga presyo at mapabuti ang kahusayan ng supply chain. Kabilang sa mga pagsisikap ang pagpapahusay ng lokal na kakayahan sa produksyon at pag-explore ng mga alternatibong materyales upang mabawasan ang presyo sa gastos. Sa hinaharap, ang mga stakeholders sa sektor ng konstruksyon ay pinapayuhang maghanda para sa patuloy na pagtaas ng mga gastos sa materyales. Ang PSA ay patuloy na magmomonitor ng mga trend para makapagbigay ng mga updates habang umuunlad ang sitwasyon. Ang pag-unlad na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa maagap na pagpaplano at pamamahala ng gastos sa industriya ng konstruksyon. Ang mga binibining Pilipinas Queens ay nagbigay saya sa mga bata sa Tanay Rizal sa pamamagitan ito ng isang nakakaantig na community outreach event. Ang kaganapan ay nahaharap sa mga hamon dulot ng mga isyu sa logistik at kondisyon ng panahon. Sa kabila ng mga hadlang na ito, nananatiling nakatuon ang mga binibini sa kanilang layunin na maghatid ng ligaya at gumawa ng positibong epekto. Ang turning point ay nang dumating ang mga lokal na organizers upang magbigay ng suporta na tinitiyak na maayos ang pagpapatuloy ng kaganapan. Ang kanilang pagsisikap ay mahalaga sa pagpapatagumpay sa pangunahing problema. Nakipag-ugnayan din ang mga binibini sa mga bata sa pamamagitan ng mga masasayang aktibidad, pang-edukasyon na laro at pamimigay ng mga regalo. Ang kanilang presensya ay nagdala ng ngiti at tawa sa mga batang kalahok na ginawang memorable ang araw para sa lahat.
Ang outreach event ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng Binibining Pilipinas na suportahan ang iba't ibang komunidad sa buong bansang Pilipinas. Ipinahayag ng mga binibini ang kanilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap at umaasa sila sa mas maraming pagkakataon na mag-ambag sa mga charitable na layunin. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng positibong epekto na maaaring magkaroon ng mga pampublikong figura sa mga komunidad na nagpapakita ng dedikasyon sa sosyal na responsibilidad at suporta sa komunidad. Dito nagtatapos ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayon. Ito si Trisha May Raimundo mula sa BMC News, nagbabalita at nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayon.